Mapagpalang gabi po mga kapatid sa pananampalataya sa Panginoon. Purihin po ang Diyos sa gabi pong ito. Muli po tayong nagkasama-sama para po sa atin pong online Bible study. Napakabilis po ng panahon. Ito po ang first Friday ng buwan ng September. Per months na po. Advance Merry Christmas. Lumalabas na sa feed natin si Jose Marichan. At ngayong gabi naman, pag-usapan po natin yung pong ating series sa online Bible studies, which is yung breaking out of your comfort zone. At gaano ba kahalaga sa isang tao? Sa atin po bilang mga mananampalataya, bawat isa po sa atin ang inahangad natin, pang ninanais natin ay makalis tayo sa sitwasyon na para bang tayo ay paikot-ikot na lamang sa sitwasyon na yun. Yung tinatawag nating routine, tinatawag natin ng mga bagay na nakasanayan natin. At ngayong gabi po, pag-usapan po natin kung paano ba tayo makakaalpas o paano tayo makakalaya, makakaalis dun sa comfort zone na kinalalagyan natin. Maaaring may mga kapatiran po tayo o mga nakikinig at nanonood sa atin pong live ngayong gabi na lumaya na dun sa comfort zone sa tulong ng Panginoong Hesukristo, sa tulong ng Diyos sa kanilang mga buhay, at maaaring may mga kapatid din naman tayo na dumadaan pa dun sa sitwasyon ng buhay nila na kung saan ay parang sila ay nandun pa rin sa comfort zone o dun sa lugar na dun sila komportable, dun sila nasanay kahit may mga pagkakataon na sa palagay natin kung nandun tayo sa sitwasyon na yun na parang gusto nating humulagpos o gusto nating lumaya sa sitwasyon na yun na parang hindi pa rin tayo makaalis at parang na-stuck tayo sa sitwasyon na yun. Ngayong gabi, ito po yung pagkakataon para sa buhay ng bawat isa sa atin na pag-aralan yung naging buhay ni Gideon. Dahil si Gideon po ay isa sa mga lingkod ng Diyos na tinawag ng Diyos sa biyaya ng Diyos sa kanyang buhay dun sa pagkakataon na siya ay nasa kanyang comfort zone. Kasi po si Gideon ay isa sa pinakamagiting na naging mandirigma ng Israel na hindi gumamit ng tabak sa pakikipaglaban. Ang ginamit lamang po niya ay ang kanyang boses, ang kanyang lakas, at sa tulong po ng Diyos sa kanyang buhay, sa tulong ni Yahweh, pinagtagumpay po sila ng Diyos at muli pong nagkaroon ng karangalan ang bansang Israel sa pamamagitan po ni Gideon. At pag-usapan po natin yung breaking out of your comfort zone. Ito po yung ating tema. At mapabasa po natin ito sa Judges chapter 6, verse 10 up to 18. Pero bago po yun, ano nga po ba, talakayin natin, ano nga po ba yung comfort zone? Sabi po sa Google, comfort zone is a familiar psychological and behavioral state where you feel at ease, secure, and in control, experiencing low levels of stress and anxiety. Marami pong mga tao, lalo na sa mga kabataan ngayon, sa atin po na mga nanonood, meron po tayong state of psychological and behavioral state which is na sa palagay natin, doon tayo welcome, doon tayo tanggap, doon natin hindi mararamdaman yung pressure, doon natin mararamdaman yung security. Kaya parang doon sa sitwasyon na yun, ayaw nating umalis. Ano ba? Meron lamang po akong example na pelikula sa atin. Kung makikita nyo po sa picture, krenap ko lang po siya, nakalagay po yan dun sa picture po ng Maze Runner. Yung Maze Runner po, napakarami po nila doon na na-stuck dun sa isang lugar sa gitna ng mga maze na napakalalaki. At ninais nilang makaalis dun sa lugar na yun. Pero hindi naging madali. Bakit po? Kasi kailangan muna nilang sauluhin yung mga maze na dadaanan nila bago sila makalabas doon sa sitwasyon na kinalalagyan nila. Pero bago po sila makaalis doon, ang dami po nilang pinagdaanan. Pero pabalik-balik po sila doon sa kanilang lugar na pinaglalagyan. Doon sa middle of nowhere po. Nandun sila kasi hindi sila makaalis, na stuck sila doon sa mismong maze. At paano natin ito mai-connect sa atin po mga buhay? Maraming mga bagay po sa atin na nasa stuck po tayo dun sa ating comfort zone. Yung zone naman po na yun, hindi lamang siya isang lugar. Maaring siya po ay kaisipan, maaring siya po ay sa state of our feelings, sa atin po mga damdamin. At ito po yung pinakamatinding comfort zone. Maaring meron tayong comfort zone sa ating spiritual life. Minsan natatakot tayong mag-step up, natatakot po tayong umalis dun sa lugar na kinalalagyan natin kasi
sa palagay natin, magdadagdag ito ng stress sa atin o magdadagdag ito ng pressure sa atin pong mga buhay. Pero napakapalad po ng bawat isa sa atin kasi pinapaalala ng Panginoon ngayong gabi sa buhay po natin na there is something beyond our comfort zone. Meron pong higit na inihanda ang Diyos paglagpas po natin sa comfort zone natin. Kasi pag nasa comfort zone tayo, makikita natin parang isang pusa na nasa loob ng isang kahon na wala siyang ibang iikutan kundi doon lang. At dahil nakasanayan niyang umikot lang ng umikot doon, nalimutan niya na meron palang paraan para makalabas po dun sa kahon. At ganun dito sa buhay natin bilang mga mananampalataya. There is something beyond our comfort zone. Meron pong higit pa na nakahandang bagay ang Diyos sa buhay natin dun sa comfort zone natin. Pag umalis tayo doon. Sabi po doon, there is something beyond our comfort zone. Not just something, hindi lamang basta-basta but something big and extraordinary. At paano po natin makukuha yung something big and extraordinary na yon? Yung pong comfort zone natin, ito po yung lugar kung saan nagre-rely po tayo sa ating sarili. Kung ano yung kakayanan natin, yung ating capabilities, kung ano yung mga bagay na kaya lang nating damdamin, kung ano yung mga bagay na kaya lang nating isipin. Doon lang po tayo umiikot at yun po yung tinatawag nating comfort zone. Pero ang Diyos po, meron pala siyang inihanda na kakaiba sa atin kapag umalis po tayo doon sa ating comfort zone. So ano-ano yung mga bagay na yun? Pero bago po yun, basahin po muna natin yun pong ating text sa Judges chapter 6 verse 10 up to 18. Ito po yung buhay ni Gideon nang siya po ay tawagin ng Panginoon. Sabi po doon sa verse 10, Judges chapter 6 verse 10 up to 18. Sa verse 10 po, and I said to you, si Yahweh po ang nagsasalita, I am the Lord your God, you shall not fear the gods of the Amorites in whose land you live, but you have not listened to and obeyed my voice. Nangusap po si Yahweh kay Gideon dahil ito yung panahon na tinawag ng Diyos, tinawag ni Yahweh si Gideon para siyang manguna sa pananakop nila sa mga Midianita. Kasi ito po yung panahon na ang mga Israelita ay nagkasala muli sa Diyos. Kasi nalimutan nila yung ginawang pagpapalaya ng Diyos sa kanila mula sa Ehipto. Kaya sila po'y muling tumalikod sa Panginoon at ginawa nila yung sarili nilang mga hilig. Pero napakabuti po ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ni Gideon, tinawag po muli ng Diyos ang mga Israelita upang lumaya sa pananakop po ng mga Medianita nung panahon na ito. Sabi po sa verse 11, Now the angel of the Lord came and sat under the terebinth tree at Ophrah. Yung terebinth tree po, hinanap po yung Tagalog niya, wala siyang particular na Tagalog, pero siya po ay pamilya ng kahoy. Ano po, yung puno na yon. At Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite, and his son Gideon was beating wheat in the winepress instead of the threshing floor. Si Gideon daw po ay natagpuan ng anghel ni Yahweh na nagigiik po doon sa pigaan ng wine, ng ubas. Ano po? Hindi siya naggiik doon sa mismong giikan kasi nagtatago po siya doon sa mga Medianita. Kasi nga po, yung pong kanilang ginigiik ay kukunin ng mga Medianita kaya siya po ay nagtatago doon. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, The Lord is with you, O brave man. But Gideon said to him, Please, my Lord, if the Lord is with us, then why has all this happened to us? And where are all his wondrous works which our fathers told us about when they said, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord has abandoned us and put us into the hand of Midian. Nagtanong si Gideon, sabi niya doon, kung talaga pong ako'y sinasamahan ni Yahweh, sabi po niya, bakit hindi na namin nararanasan yung mga bagay na ginawa niya noong unang panahon sa aming mga ninuno? At ngayon, ganito ang sitwasyon namin. Kami ay sinakop na ng mga Midianita at kami ay alipin na. Ito po yung madalas na nagiging mindset natin bilang mga tao po na physically talagang tayo po ay mahina pagdating sa ating mga kaisipan. Kasi minsan nagtatanong tayo kay Lord, namimiss ko yung experience na kagaya nung una. Nung una kami ay humahayo, kami ay sama-sama, kahit abutin ng dilim, kahit lubak-lubak ang daan. Kapag kami ay may prayer night, talagang overnight, hindi po half night.
Kailan mo, Lord, uli ipaparanas sa amin yung mga bagay na yun? Maaring same ng mindset ni Gideon, yung mindset natin pagdating po sa Panginoon, na nagtatanong tayo, Lord, kailan mo uli ipapa-experience sa akin yung kapuspusan na naranasan ko sa iyo noon? Pero napakabuti po ng Diyos, eto po, mamaya natin pag-usapan yung bagay na yun, idugsong po natin yung verse 14. Sabi po sa verse 14, the Lord turned to him and said, Go in this strength of yours and save Israel from the hand of Midian. Have I not sent you? 16 po. But Gideon said to him, Please, Lord, how am I to rescue Israel? Behold, my family is the least significant in Manasseh, and I am the youngest or the smallest in my father's house. The Lord answered him, I will certainly be with you, and you will strike down the Midianites as if they were only 1 month. Sabi ni Gideon, Lord, paano ko ililigtas ang aking bayan sa kamay ng mga Midianita? Ay yung pamilya ko po ay siyang pinakamahina sa angka ni Manases. At ako pa, ang pinili mo. Ako yung kaliitan at ako pa yung kahinaan sa aming pamilya. Kung para po sa atin, sasabihin natin kay Lord, kami yung pinaka hindi kilala. Tapos ako pa, yung pinakamahina sa pamilya namin. Paano ako ang tinawag mo? Pero ano sabi po ni Lord, ni Yahweh sa kanya sa verse 14, Go in the strength of yours. Lumakad ka, humakbang ka. At kung ano yung kakayanan mo, yung lakas mo, gawin mo, isagawa mo yung sinasabi ko, sabi ng Panginoon, at iligtas mo ang Israel at sasamahan kita, sabi ng Panginoon sa kanya. Sabi naman po sa verse 17, Gideon replied to him, If I have found any favor in your sight, talaga namang humingi pa ng kondisyon si Gideon, kung talagang ako'y pinapaboran mo o kung talagang ako ang tinawag mo, sabi doon, then show me a sign that it is you who speaks with me. Ipakita mo sa akin na ikaw talaga ang nagsasalita. At sabi po sa verse 18, Please do not depart from here until I come back to you and bring my offering and place it before you. And he said, I will wait until you return, sabi po sa verse 18. Talagang humingi pa po si Gideon ng sign, kay Yahweh, kung siya talaga ba ang tinawag ng Diyos. Talagang tayo naman pong mga mananampalataya, likas po sa atin na magsigurado, pagdating sa Panginoon. Minsan humingi tayo ng sign sa Panginoon, Lord, go ba ako? Lalakad ba ako? Babaguhin ko ba yung nakagawian ko? Magpapatawad ba ako? Babaguhin ko ba yung kaisipan ko pagdating sa pagtingin sa aking mga kapatid sa pananampalataya? Pagtingin sa mga hindi mananampalataya? Yung pag-unawa ko sa aking mga kasama sa simbahan? Yung pagmamahal ko sa aking pamilya? Lord, gagawin ko ba ang bagay na ito? Yun yung madalas na tanong po natin sa Panginoon. At dahil sa gusto natin nakasiguraduhang sagot sa Panginoon, natitenga po tayo sa ating comfort zone. Pero napakabuti po ng Panginoon. Bakit po? Kasi ngayong gabi, binigyan po tayo ng Diyos ng 3 godly mindsets to help us break out of our comfort zone. Binigyan po tayo ng Diyos ng 3 kaisipan kung paano tayo makakahulagpos o kung paano tayo makakalaya dun sa kaisipan na sa palagay natin, dun na lang tayo mananatili sa comfort zone natin. Napakabuti po ng Diyos. At ano po yung una? Ito yung mindset na dapat po nating mailagay sa ating isipan. God sees beyond your limitations, kapatid. Nakikita po ng Diyos kung ano yung limitasyon mo. Nakikita ng Diyos kung ano yung kakayanan mo. Nakikita ng Diyos kung hanggang saan lang yung level ng lakas na pwede mong ipagkaloob sa Kanya. Pero ang sabi po doon, kapag tayo magbibigay ng lakas sa Panginoon, ibigay po natin yung full potential natin. Ano po? Kasi ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung limitasyon mo. Ang tinitingnan ng Diyos, yung potential mo. Ano po? Lahat po ng tao, bawat isa po sa atin, meron po tayong potential. At bawat isa po sa atin, meron tayong limitasyon. Pero hindi yung limitasyon na yun ang tinitingnan ng Diyos, kundi yung potential na nasa sayo. Ano po? Sabi po dito sa Jeremiah chapter 1 verse 6 up to 7, same mindset po ni Gideon, si Jeremiah, si Prophet Jeremiah nung siya'y bata pa. Sabi po sa Jeremiah chapter 1 verse 6 up to 7, O sovereign Lord, I said, I can't speak for you. I'm too young. Sabi po ni Prophet Jeremiah, napakabata ko, Panginoon, para magsalita ako para sa iyo. Pero ano pong sabi ng Panginoon sa verse 7? The Lord replied, Don't say I am too young, for you must go wherever I send you and say whatever I tell you. Pinapakita po ng scripture sa book of Jeremiah na bawat isa po sa atin, meron po tayong limits. Kagaya po ni
Moises nung pinalaya po ng Diyos ang mga Israelita sa kamay po ng Paraon. Ang nangyari po nun, sabi ni Moises, Lord, paano akong makapagsasalita sa harap ng Paraon? Ako ay utal-utal. Ako po ay hindi marunong magsalita at ako magsalita. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi niya tiningnan kung ano yung limitasyon ng kanyang mga tinawag. Ang tinitingnan ng Diyos ay yung potensyal mo, kung papaano mo maiisagawa yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa buhay po natin. Maaring nakakulong po tayo sa ating pinasasadlakan ng sitwasyon, maaring sa ating mga kaisipan na nananatili tayo na ang tingin natin sa ating mga sarili ay tayo ay mga talunan. Tinitingnan maaari natin ang ating sarili na wala tayong kakayanan. Maaari tinitingnan natin ang estado ng ating buhay sa panahon ngayon, pero ipinapaalala po ng Diyos, hindi tinitingnan ng Diyos yung mga bagay na nakikita ng mata at yung mga bagay na naririnig ng tainga. Ang tinitingnan po ng Diyos ay yung mga bagay na nakikita niya sa buhay po natin. Kasi yung mga nakikita po ng ating pisikal na mata at pisikal na pandinig, ito po ay may limitasyon at ito po ay may hangganan. Pero ang tinitingnan ng Diyos ay yung laman ng ating pong mga puso. At kapag ang laman ng ating mga puso ay para magbigay ng kaluguran sa Panginoon at para makapitan yung mga bagay na ipinangako ng Diyos para sa ating mga buhay, imposible pong hindi po tayo samahan ng Diyos dahil nakikita po niya kung ano yung mga bagay na kaya nating gawin para sa Kanya. Huwag mong tingnan kapatid kung ikaw ang pinakabata sa inyong team, kung ikaw ang pinakabata sa inyong pamilya. Huwag mong tingnan kung ikaw ay pinakamahina sa inyong grupo. Huwag mong tingnan kung sa palagay mo yung damdamin mo ay madalas magalit, nahihirapan kang magpatawad, nahihirapan kang magmahal ng kapatid mo sa pananampalataya o nahihirapan kang ipaalala sa mga hindi mananampalataya na mabuti ang Diyos. Huwag mong tingnan yung bagay na yun. Ang tingnan natin kapatid ay kung ano yung nakikita ng Diyos sa buhay po natin. Bakit po? Kasi kapag yun ang tinignan natin, unti-unting babaguhin ng Diyos yung mga bagay na nakasanayan po natin. And God will break, babasagin ng Diyos yung mga bagay na humahad lang sa atin para manatili tayo sa ating comfort zone. At doon natin makikita na ang Diyos pala, hindi pala limitado yung kaya niyang gawin sa buhay natin. Nalilimitahan lang ang kayang gawin ng Diyos sa atin kapag nilalagyan po natin ito ng limit. Yun po yung una. God sees beyond our limitations. Ikalawa po, God challenges us to step out of fear. Hinahamon po tayo ng Diyos na huwag nating tingnan yung ating kinatatakutan bagkus harapin po natin ito. Bakit po? Dahil sa pamamagitan nito, doon natin mararanasan at doon natin makikita na ang Diyos talaga ay buhay. Kasi po yung fear, ito po yung absence. Pag may fear po tayo, nalilimutan natin na ang Diyos pala ay kasama natin because fear, it's the absence of God in our life. Kapag tayo po ay may takot, ibig sabihin nalilimutan nating magtiwala sa Panginoon. Pero kapag tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, nawawala po yung takot sa buhay po natin. Ano po? Kaya wag po tayong matakot kung pinapa-step out na po tayo ng Panginoon dun po sa ating comfort zone. Basahin po natin sa Joshua chapter 1 verse 9. Same po sa sitwasyon po ni Gideon. Tinawag po ng Diyos si Gideon dun sa panahon na punong-puno po siya ng pagdududa, punong-puno po siya ng excuses, ang dami po niyang reasoning sa Panginoon. At dun sa panahon na siya ay takot kasi siya ay maliit lamang, sa palagay niya siya ay lampa, sa palagay niya siya ay mahina, punong-puno siya ng pagdududa kung talagang siya ba ay tinatawag ng Panginoon. Pero ano po ang sabi ng scripture sa book of Joshua chapter 1 verse 9? Sabi po doon, sa verse 9, "This is my command." Ito ang aking mandato, ito ang aking tagubilin, sabi ni Yahweh kay Joshua. Maging sa ating pong mga buhay, i-claim po natin, be strong and courageous, maging matapang po tayo. Do not be afraid or discouraged. Huwag tayong panghihinaan ng loob o matatakot o manghihina. Bakit po? Ano pong sabi dun sa B part? For the Lord your God is with you wherever you go. Mga kapatid, minsan kaya nahirapan po tayo mag-step out of our comfort zone kasi nalilimutan natin yung salitang Emmanuel, na ibig sabihin kasama po natin ang Diyos saan man po tayo magpunta. Ipinapaalala po na scripture na ito na anuman yung hamon sa buhay po natin, minsan nahirapan po tayong umalis sa sitwasyon. Halimbawa, sa career po natin. Nahirapan po tayo na mag-step up kasi sa palagay natin, yun ay nakasanayan kong trabaho, yun ay nakasanayan kong gawi. For example naman po, sa atin pong mga personal na buhay, sa ating mga pamilya,
Ito na yung nakasanayan namin, hindi na mababago ito yung tradisyon sa pamilya namin. Which is kung sa palagay naman po natin, yung tradisyon na yun ay hindi na nakalulugod sa Panginoon, why not step out? Bakit hindi natin subukan na mag-step out dun sa tradisyon na nakasanayan natin sa ating pamilya para makita natin na meron palang pinapagawa ang Diyos sa atin para makalaya po tayo dun po sa ating comfort zone. Kasi kapag ang Diyos nag-mandate, sabi po ng Joshua, huwag kang matakot. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang ma-discourage dahil kasama mo ako. Kapag kasama po natin ang Diyos, for example po, sa atin dito sa mundo, kapag may kasama kang sundalo, kapag may kasama kang security guards, kapag may kasama kang mga PSG, hindi ka basta-basta matatakot kasi alam mong ikaw ay protektado. How much more, sinabi po ng Panginoon, kasama niyo ako saan man kayo pumunta. At ganun po yung ipinaalala ni Yahweh kay Gideon. Tinawag kita, sabi pa nga po ni Lord kay Gideon, ikaw ay makisig. Ikaw ay matikas. Maaaring sa palagay po natin kung tayo ay nagkakaroon ng doubt sa buhay po natin, iniisip natin na Lord, kaya ko po ba? Kaya ko po bang gawin ang bagay na ito? Kaya ko bang sundin yung pinapagawa mo sa akin? Na minsan, kaya hindi tayo makapag-step up, hindi natin ma-break out yung ating comfort zone, hindi tayo makaalis sa comfort zone natin, kasi punong-puno po tayo ng pagdududa. Unang-una sa ating mga sarili. Ikalawa po, nagkakaroon din tayo ng pagdududa sa Diyos. Kung kaya ba niyang gawin yung pinapagawa niya sa atin o kung kaya niyang gawin yung mga bagay na ipinangako niya sa atin kapag ginawa natin yung mga bagay na ipinapagawa niya para sa atin. At punong-puno po tayo ng excuses. Napakarami po nating dahilan. Sabi po doon, madalas po kapag ang Diyos ang nagsalita sa atin, kapag ayaw natin, napakarami nating dahilan. Pero pag sa mga worldly things, kahit gaano karami yung mga hindrances, wala nakakapigil. Kapag gusto, nakakagawa tayo ng paraan. Pero pagdating sa Panginoon, napakarami po nating dahilan. At ito pa, nagkakaroon pa tayo ng takot pagdating sa Panginoon. Napakarami nga po mga bagay na siguro na natry na natin dito sa mundo pero hindi tayo natakot. Bakit hindi natin itry sa Panginoon this time, mga kapatid? Pwede po tayong lumapit sa Kanya. Lord, pwede mo namang baguhin yung nakagisnan ko, yung nakasanayan ko, yung cycle ng buhay ko, yung cycle ng isipan ko, yung cycle ng damdamin ko. Pwede baguhin ito ng Diyos, lumapit lamang po tayo sa Kanya. Kagaya po ni Gideon, hindi po siya naniwala agad nung una. Pero nang na-realize niya, nakasama talaga niya ang Diyos, humakbang po siya. At pinagtagumpay naman po siya ng Panginoon. So yan po, yung ikalawa, God challenges us to step out of fear. Hinahamon tayo ng Diyos para makalaya po tayo dun sa ating damdaming punong-puno ng pagkatakot pagdating sa pagsunod sa Kanya. Sabi po dito, we get out in our comfort zone when we start to rely on God's power and not on our own ability. Unti-unti daw po tayong lumalaya dun sa ating comfort zone kapag tayo ay nagre-rely na sa Panginoon at hindi na dun sa ating sariling kakayanan. Bakit po? Kasi kapag tayo nagre-rely na sa Panginoon, alam natin, kumbaga po parang, nga tawag dun, yung may napanood po kasi akong isang vlog na pinapikit siya, tapos pina-plunge po siya ng nakatalikod at nakapiring at susubukin yung pagtitiwala niya dun sa kanyang mga kaibigan. At nagtiwala po talaga siya, nag-plunge po siya pababa. And then, napakarami po nang sumalo sa kanya. Parang ganun po ba, na kapag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, hindi natin iisipin na, ay ako lang ito, solo lang ako lang ang gumagawa ng ganitong bagay. Na parang nagkakaroon tayo ng takot na, kasama ko ba talaga ang Diyos? Pero kapag nalaman po natin na kasama natin ang Diyos, ano man yung gagawin natin, tumalon man tayo sa bangin, sabi nga po doon sa kanta, dumaan man tayo sa ilog, di tayo malulunod. Dumaan man tayo sa apoy, di tayo masusunog. Pero, wag po natin itong i-misconceptualize o ma-misapplied. Wag natin siyang gawing literal. Ito po sa mga bagay na spiritual na kapag tayo pinapalagak ng Panginoon na pagtitiwala sa Kanya, magtiwala po tayo sa Kanya. Bakit po? Kasi maaaring yun yung turning point na yun na yung pagkakataon para paalisin ka pala ng Panginoon dun sa bagay na nakagisnan mo na hindi naman nakapagbibigay ng kaluguran sa Kanya. At ihahakbang ng Diyos ang ating mga paa
patungo dun sa panibagong lugar kung saan kasama natin siya at nandun pala nakatago yung mga pagpapala na inilaan at inihanda ng Diyos para sa buhay po natin. Ano po? So when we get out in our comfort zone and when we start to rely on God's power and not on our own ability, makakalaya po tayo sa ating comfort zone kapag tayo ay buong-buong nagtiwala sa Panginoon. At ano nga pong sabi doon sa Scripture, kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, dapat buong isip, buong puso at buong lakas. Ano po? Then ikatlo po, God's presence gives us confidence. Yung presensya ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na kaya natin gawin yung lahat ng bagay para sa kaluguran ng Panginoon. Ano po? Napakahalaga po nitong mindset na ito. Kapag alam natin na yung presensya ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kumpiyansa para gawin yung mga bagay-bagay sa buhay natin, ano po ang nagiging resulta nito? Nagbibigay po ito ng kapayapaan sa ating mga buhay at nagkakaroon tayo ng kakontentuhan kung ano yung mga bagay na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Sabi po doon, Gideon took action when he knew God is with him. Humakbang si Gideon nung nalaman niyang kasama niya ang Panginoon. Pero bago po yun, nakipag-deal muna siya sa Panginoon. Lord, kung talagang sinasamahan mo ako, kung talagang sasamahan mo ako, hintayin mo muna ako dito at ipaghahanda kita. May mga kondisyon pa pong ginawa si Gideon. Ano po? At sabi po sa Matthew chapter 28 verse 20, magbigay focus po tayo dun sa B part. Ano po? Teaching them to observe everything that I have commanded you. And lo, I am with you always, remaining with you perpetually regardless of circumstance and on every occasion, even to the end of the age. Sabi po dito, I am with you always. Ano po? Regardless of circumstance and on every occasion, ano man yung sitwasyon, ano man yung kinahihinat na ng ating buhay, kasama natin ang Diyos. Maginhawa man, masarap man ang buhay, mahirap man ang buhay, masaya man o malungkot, naghihinagpis man o tumatawa, nagagalak man o nalulungkot, kasama po natin ang Diyos, even sa kaduluduluhan ng panahon ng sanlibutan ito. Napakabuti po ng Diyos. Kasi kapag ang presensya ng Diyos ang ating kasama, puno-puno po tayo ng kapayapaan. Ano po? Type nga po natin, Jehovah Shalom. Si Lord po ang nagbibigay ng kapayapaan sa buhay ng bawat isa sa atin. At kung tayo nababagabag dun sa ating mga comfort zone, lumapit po tayo sa Panginoon. Kasi ang Diyos po ang magbibigay ng kapayapaan sa atin. At kapag ang Diyos ang nagbigay ng kapayapaan sa atin, matututo po tayong humakbang na nagtitiwala sa Kanya. At unti-unti tayong palalayain ng Diyos dun sa mga bagay na nagpapahirap sa atin. Kasi minsan ang comfort zone po dahil nandun tayo na parang komportable na tayo, nasanay tayo sa mga rutina nangyayari dun sa comfort zone natin. Ayaw na nating umalis. Ayaw na nating mag-try ng mga bagong bagay. Kasi sa palagay po natin, ito ay magdadagdag lang ng stress or anxiety or depression sa atin. Pero kapag pinapahakbang po tayo ng Diyos, pwede po tayong humakbang. Kasi yung akala natin na magbibigay sa atin ng panibagong sakit ng ulo, yun pa pala ang magbibigay sa atin ng pagpapala at ng panibagong extraordinary experience sa kasama natin ang Panginoon. Ano po? Yun po yung ikatlo. Huwag po tayong mangamba, kasama natin ang Diyos saan man tayo makarating, saan man tayo pupunta. At bilang panghuling message po, ito po yung lesson from an eggshell. Example lang po ito. The eggshell breaks from the inside pores after days of brooding and incubation. Ano po ba yung brooding and incubation? Ito po yung paglimlim dun po sa mga itlog po ng manok. Ano po? So, yun po yung sa lesson po ng eggshell. Bago po mapisa yung pong itlog, kailangan po ng 21 days incubation and brooding. Ano po? Kailangan pong malimliman ng inahing manok o kaya po ay mapainitan sa incubation po yung pong mga itlog. And then nababasag po siya dahil po dun sa force galing sa loob. Ang itlog po, kapag ka nabasag po siya, galing yung force sa labas, halimbawa po, iniumpog natin yung itlog, hindi na po mabubuhay yun, hindi na siya magiging manok. Pero kapag yung itlog nabasag mula sa loob, ibig sabihin merong buhay. Minsan po, sa buhay po natin, para tayong itlog. Para tayong mga sisiw sa loob ng itlog na okay na, kontento na tayo doon sa sitwasyon natin, sa loob ng comfort zone natin. Pero hindi pwede magstay tayo doon habang buhay. Kasi pag nagstay tayo habang buhay, hindi na magiging manok yung nasa loob ng itlog. Yun po yung magiging balot na. Ang sarap po ng balot, anak. Baka po mayroong nakain ng balot dyan habang nanonood, pahingi naman po kami. Ayan po. Kapag nagsimula po, doon po sa loob,
yung force para mabasag yung itlog, nagkakaroon po ng buhay. At ganun din po, maaring tayo po ay nasa sitwasyon na sa palagay natin, komportable na tayo na umiikot doon. Komportable na tayo na ginagawa natin yung mga bagay na paulit-ulit. Kung may mga bagay na nakasanayan na lang natin, pero ipinapaalala po ng Diyos, kagaya po ng isang itlog, ang nakikita po ng Diyos sa atin ay hindi yung excuses natin, hindi yung fears natin, hindi po yung doubts natin. Ang nakikita po ng Diyos sa iyo, kapatid, ay yung potential na nasa loob mo. Kaya kapag merong nais ipagawa ang Diyos sa buhay natin, kagaya ni Gideon, hindi tiningnan ng Diyos na si Gideon ang pinakamahina sa kanilang pamilya. Hindi tiningnan ng Diyos na yung pamilya niya ang pinakamahina sa angkan ni Manases. Ang tiningnan po ng Diyos ay yung kakayanan ni Gideon na palayain ang Israel kahit hindi gumamit ng dahas sa pakikibigma. At alam niyo po, ang ginamit lang ni Gideon, boses. At kaunting lakas. At napakabuti po ng Diyos. Maaaring merong pinapagawa po ang Diyos sa buhay po natin. At pwede po tayong tawagin ng Panginoon mula dun sa ating comfort zone. At kapag tinawag po tayo ng Diyos mula sa ating comfort zone, tandaan po natin, kagaya po ng eggshell, kapag tayo tinawag ng Diyos sa ating comfort zone, babasagin po ng Diyos yung lahat ng nakaharang. Pag nabasag po yun, magkakaroon po ng panibagong buhay ang ating mga buhay spiritual. At magkakaroon po tayo ng panibagong environment, yung environment na kasama natin ang Diyos, yung environment na sa palagay natin ay hindi tayo nag-iisa, kundi sa bawat desisyon na ating gagawin, sa bawat bagay na ating hahakbangan, kasama po natin ang Diyos. At hindi niya po tayo pababayaan at iiwan. Kaya huwag po tayong maniwala sa mga mindset na inilalagay na kaaway sa ating isipan na solo ka, ikaw ang mahina, dahil introvert ka, diyan ka na lang sa kwarto mo, magtago ka na lang diyan buong maghapon, huwag ka nang maglinis ng bahay, huwag ka nang maghugas ng plato, huwag ka nang makihalubilo. Yan po yung mga mindset na inilalagay ng kaaway para malimutan mo na ang Diyos ay maraming mga bagay na ibinibigay at pinapagawa sa atin. Ano po? Napakaraming mga bagay pong ginawa na ang Diyos sa buhay natin. Mula sa pinakasimpleng paraan hanggang sa pinaka-extraordinaryong paraan. Kaya wag po nating hayaan na bumalik tayo sa ating comfort zone kung tayo pinalaya ng Diyos. Hayaan po natin na ang Diyos ang mag-direct ng buhay po natin. Hayaan natin na ang Diyos ang magbigay ng direksyon sa kung ano ba yung lugar na ating patutunguhan, ano yung environment na inihanda ng Diyos para sa atin upang patuloy nating maranasan na siya ay ating kasama. At siya ay Diyos na mapagmahal at kailanman ay hindi niya tayo tatalikuran. At kagaya po ni Gideon, pagtatagumpayin din po tayo ng Panginoon. At ano yung mga bagay na gumugulo sa ating isipan, ito ay aalisin ng Panginoon at papalitan ng Diyos ng kaisipang punong-puno ng kapayapaan, kaisipang punong-puno ng pananampalataya, kaisipang punong-puno ng pagmamahal at pagkatakot sa Kanya. At yung kaisipan na punong-puno ng pagsunod sa Kanyang mga salita. Bilang conclusion po at hamon sa bawat isa sa atin. Sometimes, in most unexpected circumstance, God is calling us to get up, stand, and get out of the place we get used to it. To experience new environment with the help of the Lord and to enjoy extraordinary things God has prepared for us. Sa mga pagkakataon na hindi natin inaasahan, doon pa tayo tinatawag ng Panginoon. Minsan, doon pa sa panahon na tayo pinakamahina sa ating pananampalataya. Minsan doon pa tayo pinapagawa ng Diyos para sa Kanyang kapurihan. Bakit po kaya may mga pagkakataong ganun? Ito po ay para makita natin at maramdaman natin yung kapangyarihan ng Diyos. Na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, si Jesus, ay buhay sa ating mga puso at siya'y patuloy na kumikilos. At mas nararanasan natin at mas nagiging buhay na patotoo ang ating mga pananampalataya kapag dun sa pinakamahinang sitwasyon ng buhay natin, doon tumatawag ang Panginoon sa atin para may ipagawa siya sa atin. Ano po? At doon natin nare-realize, kaya pala dumaan ako doon sa panahon ng panghihina. Kaya pala dumaan ako sa panahon na punong-puno ako ng pagdududa sa Panginoon na takot kung kaya ko ba talaga maglingkod sa Kanya. Kasi doon pa pala gagawa ang Diyos ng extraordinaryong bagay para sa buhay natin. At tandaan mo kapatid, kapag nakita natin na may mas higit pa palang inihanda ang Diyos
mula doon sa ating comfort zone patungo doon sa lugar na inihanda niya para sa atin. Magugulat tayo. Bakit po? Kasi lubos-lubos ang magiging pagpapasalamat natin sa Panginoon. At tandaan natin, anuman ang sitwasyon natin, nasa mahirap man tayong sitwasyon, mabuti po ang Diyos at mahal po tayo ng Panginoon. Nasa magandang sitwasyon man tayo, huwag natin kalimutan na mahal pa rin tayo ng Panginoon. At huwag po natin kalimutan na kung ano man yung sitwasyon natin sa ating buhay, ang Diyos pa rin at ang kanyang kalooban pa rin ang magaganap. So, yun lamang po ngayong gabi. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Father God, salamat po o Diyos Ama sa natapos po namin pag-aaral ng iyong mga salita. Patuloy nawa na kagaya ni Gideon, Panginoon, bagaman namin tinitingnan ng aming sarili na para bang kami pinakaaba. Ngunit kung kami, Panginoon, ay tawagin mo at ipagawa mo sa amin ang mga bagay na iyong pinapagawa, bigyan mo po kami ng tapang upang magampanan ito at magtiwala sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mga mindset na iyong inilahad, Panginoon, sa gabi pong ito. Patuloy na sa bawat isa sa amin, bigyan mo po kami, Panginoon, na kaisipan na punong-puno ng pagtitiwala sa iyo, Panginoon, na hindi kami titingin sa aming limitasyon, pagkus titingin, Panginoon, kami kung paano mo kami tiningnan at kung paano mo kami tinawag, Panginoon. Ganun din, O Diyos, sa kabutihan mo sa aming mga buhay, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay at pagpapahinga, inaangkin po namin, Panginoon, pinadalangin po namin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay madama at maranasan po ng bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, sa gabi pong ito. Sa iyo po ang pinakamataas sa papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po mga kapatid. Salamat po.